po yung nakakatawa. Yung ako ay gwapo. Thank you, Ibes, sa pag-lead sa ating panalangin. Kayo po ba'y masaya sa hapong ito? Dahil may bagyo? Hindi na daw po matutuloy kasi nalaman niya na masama daw ang panahon dito sa Pilipinas. So, nag-iisip-isip pa siya. Hallelujah. Tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Yung sa likod lang po ata yung pinagpala ng Panginoon. Sa punto pong ito, patuloy po tayo na lalalim pa sa ating Panginoon dahil ito po ang nais ng Panginoon sa bawat isa. Na hindi lamang po tayo nakikinig, kundi tayo po ay sumusunod sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga po yung tema natin is, for the whole month ng November, is the importance of obedience. No? Actually po, yung pag-o-obey po natin, ongoing po yan eh. Ongoing din po yung mga trainings. Ongoing din po yung mga instructions. Ongoing din po yung mga command sa atin. Kaya nga po, hindi po tayo nag-o-obey na minsan lang. Hindi po tayo nag-obey nung unang tinanggap lang natin ng ating Panginoon. Hanggang ngayon po ay sumusunod tayo sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po kayo nandirito kasi nakikinig at makikinig kayo at matututo pa rin tayo kung paano po tayo makasunod sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. The reason why, kung bakit po napaka-importante ng pagsunod, yung iba po kasi ayaw nila sumunod sa ating Panginoon, take note, we call God as our Lord and Savior, especially Jesus. His name is Jesus. Tinatawag po natin siyang Lord and Savior. Tinatawag natin siyang Master, Lord, Master. So kung yun po ang tawag natin sa ating Panginoon, kailangan po na siya ang nasusunod. Hindi po tayo ang nasusunod. By the way, lahat po tayo mga servants ng Panginoon. So sa lahat ng mga servants ng Panginoon, tayo po ay sumusunod sa nais ng Panginoon, na nais niyang paggawa sa buhay po natin. At sa totoo lang po, kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, hindi po tayo mawawalan, hindi po tayo masisira ang buhay. Mas gaganda pa ang buhay. Amen. No, kitang-kita yan sa mukha ng mga Kristiyano. Tingnan mo mga katabi mo. Kapag natakot ka, medyo, Pero kapag na-encourage ka sa mukhang yan, no, nagmamanifest ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya, napapapalakpak ka. No, ito po, every time we come in this church to worship the Lord, hindi lang po tayo magpo-focus because we need something from the Lord. Or we want to worship the Lord. Kapag po nandito tayo, ang tawag po dito is corporate worship. Sama-samang pagsamba. Sana po, every time we come in this church, nasayin din po natin na kapag po nagpuri tayo sa ating Panginoon, na-encourage po yung katabi natin. Hindi po tayo yung ini-encourage, kundi po na-encourage po yung katabi natin. Just like when David said, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Hindi para lang mag-worship, kundi ang feeling, ang nais ni David doon, paano siya nagpupurit, sumasamba sa ating Panginoon, maging yung katabi niya, maging yung nagyakad sa kanyang pumunta sa templo ng Panginoon, ay magpupuri with all their heart. Sana po ganun po tayo whenever we come in this church. Magpupuri po tayo, hindi because meron kang moment kay Lord, kundi yung paraan ng pagpurit, pagsamba mo sa Diyos, kapag nakita ka ng katabi mo, siya man ay na-encourage sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. At take note, hindi lang po tayo obedient kay Lord kapag nandito po tayo sa kanyang tahanan. Every day is the Lord's day. In every place that we go, nandun po ang Panginoon. Amen. Wala po tayong pwedeng tago sa ating Panginoon. Kaya po napaka-importante po ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya last Sunday po ang pinag-usapan natin is obedience is the fruit of true repentance. Kaya nga po tayo nag-repent kasi po naging disobedient po tayo kay Lord. At ngayon po tayo po ay pinatawadan ng Panginoon, kaya nga po tayo ngayon ay sumusunod na sa Diyos. Ay salamat po sa mga na water baptized kahapon.
No turning back. Okay? Dahil pinupurso na po natin ng Panginoon. And it's our goal to serve God sa buhay po natin, to worship Him. At wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang kampante pa, wala nang patulog-tulog pa sa pansitan. Malamig ngayon. Pag-check, baka may natulog na. Hallelujah. So ngayon po, pag-usapan natin, obedience leads us to spiritual growth. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us. Di po namin kayang unawain mga bagay na to without your blessings, without your presence, O God. And every time na kapag nararamdaman namin ang presensya mo sa buhay po namin, tunay na pagpapala ang nararanasan. At tunay na pag-ibig, O Diyos, at kabutihan mo nararanasan namin. Kaya Lord, sa aming pakikinig ng salita, as we pray, Lord, teach us to remove this worries, O God, this anxiety, especially this typhoon in Jesus' name. And we declare it, O God, in your name, Jesus, luluhod si Juan sa inyong harapan. He will obey you, Lord, ang bagyong ito. Susunod sa iyo. Maglilingkod itong bagyong ito, Diyos. And people will see, especially, Lord, yung wala pang pananampalataya sa inyo. They will see your goodness and your power. Makikita nila, O Diyos, na totoo ka. At sa bagyong ito, Panginoon, nagdedeklara po kami ng protection as we pray in Jesus' name. At sa bawat tahanan namin, Panginoon, I declare peace that passeth all understanding will guard our hearts and mind upang ang mga nais mong mangyari, ang mga pangako mo matupad sa bawat isa. Lord, bless us as we listen to your word. Be with us, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, obedience leads to spiritual growth. So, hindi lang po, yes, alam na natin yan, in Jesus' name, kampante pa rin tayo. Hallelujah. Pag-silent na muna po yan, para hindi na po tayo maistorbo. Hallelujah. So, yung obedience po na to, or ang ating pagsunod sa ating Panginoon, every time na sumusunod tayo sa Panginoon, every time nagkakaroon ng breakthrough sa buhay po natin, nagkakaroon ng spiritual growth. Ibig sabihin, paangat po tayo ng paangat. Alam niyo po, ang tawag nito, pagtangkad, okay? Maganda po yan sa tao din. Hallelujah. So, lahat po nagdi-desire. Hallelujah. At sana po, wala po sa height ito, ha? Wala po sa height. Okay, si Zacchaeus, last Sunday, pinag-usapan natin. Mababa lang siya. Ay, bakit po? Posible hanggang baba ko lang siya. Okay? Pero, napakataas at napakalaki ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Na nagsabi ang Panginoon, this too is a son of Abraham. So nakita ng Panginoon, hindi yan yung kanyang height, kundi ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. At sana po, yan, every time we come in this church, hindi lang po tayo nag-o-obey kay Lord, kundi dinidesire natin na magkaroon ng spiritual growth. Hallelujah. And every breakthrough nga po sinasabi ko, meron pong pag-angat. Madalas ko sinasabi kung ang faith mo pang 10,000 lang, kapag tumupad ang Panginoon sa 10,000 na yan, magiging 100,000 na. Ibig sabihin, nag-grow yung faith. Hallelujah. Kaya nga po dati, palagnat-lagnat lang yan. In Jesus, gumagalang. Ngayon, medyo pa LBM na. Later on, wala nang LBM, COVID na, pinagpipray. At darating yung time, tingnan niyo po, as we obey the Lord, yung pong faith natin, even yung cancer, kaya nating pigilan, kaya nating pahintuin at pagalingin yung tao sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po yung spiritual growth, hindi po yan nahihinto. Kayo po ba natuwa nung ang height nyo, nakita nyo, hanggang dyan na lang? Lakas ng prayer leader natin, no? Kasi madalas lumuhod dito eh. Kaya,
Pinagpala ng Panginoon. Hindi nila alam, malaki yung kamay ng Panginoon. Kaya, okay. Hindi po, no? Tayo po, ako po, talaga, nung ako ay high school pa, nagdi-desire po ako, sana umabot ako ng 5'10". Kaso 5'7" lang. Sabi, Lord, sabi ko, 5'10" lang. Alam niyo, pag umabot ako ng 5'10", alam ko, may idadang ko yung bola sa court. Kasi 5'7" lang po ako, kaya ko nang hipuin yung ring. Kaya sabi ko, Lord, 5'10" lang. Kaso wala Kaya pag-graduate ko ng college, di na ako nag-pursue ng basketball kasi pang interporok lang ako. Okay? So tayo po may dahilan kung bakit po tayo nais ng Panginoon yung the way how we commune with God, nag-grow. No? Nagkakaroon ng spiritual growth. Kaya it's a long time process ito. Ibig sabihin, sa bawat araw, dinidesire po natin na mag-grow spiritually. Amen. Hindi po tayo yung nagbabasa lang, tapos binasa lang natin yung salita ng Diyos, walang breakthrough, walang pagsunod, hindi po tayo ganyan. Amen. Wala po yan sa Calvary Temple. Hallelujah. Kaya nga po nung nagbibihis kayo, I believe, nung nagbihis kayo, Lord, hindi po kami mababasa. Hallelujah. Alam niyo po, one time, may kinasal po ako dito sa fiesta. Pag alis ko po ng bahay, umulan na ng malakas. Ang mga pastor po, walang driver kasi. So sabi ko, Lord, pagdating ko doon, hindi ako mababasa. Walang driver Di ba? Pag may driver ka, itatabi ka niya doon sa may silong. Hindi, magpa-park pa ako. No? Sabi ko, Lord, pagdating ko doon, wala nang ulan. True enough. As I declare it, pagdating ko doon, tapos na ulan. Hallelujah. Hindi na basta yung pipitsugin kong leather shoes. Sabi ko na, pakihinto na yan. Kasi nangangalgal yung iba. Okay, sabi ng Matthew 7:24-27, anyone who listens to my teaching, no? Ang Lord po ang nagsasalita nito. Kaya daw po tayo nakikinig ng kanyang salita para po tayo matuto, di po ba? Kaya nga kayo nakikinig sa hapong ito dahil gusto niyo matulog, di po ba? Okay. Gusto niyo matuto? Amen. Okay. And follows it is wise. So kapag daw po tayo nakikinig ng salita ng Diyos sa turo ng ating Panginoon, kapag sinunod po natin ito, wise daw po tayo, matalino. Okay? Hindi tayo mangmang, matalino po tayo, marunong po tayo. Tapos sabi niya, binigyan niya ng pagkahalin tulad ngayon. Like a person who builds a house on solid rock. Alam niyo po, sa paggawa ng bahay, importante po yung pundasyon. Kahit gaano kaganda yung bahay, kung mahina ang pundasyon, walang kwenta. Sayang. Sino po yung nag-akala, doon sa nangyari sa Cebu ata po yun, 60 million worth na bahay o mansyon, sinira, hindi pa nagamit, nasira na. Dahil hindi ganoon kaganda yung foundation niya. So tayo po, kapag nagtatayo tayo ng bahay, gusto po natin yung foundation matatag. Hallelujah. Ayaw po natin yung pundasyon na habang tumataas ang bakod mo, bababa siya. Gustong-gusto nyo yun? Okay? Okay. Of course, ayaw natin yan. Okay? So, maging dito no, sa lugar po natin ito, wala po yan sa 100% attendance. No, hindi po kasi tatanungin ng Panginoon yung, ikaw ba may absent ka nung ikay nabubuhay sa lupa sa pag-attend mo ng Sunday service sa Calvary Temple, Philippines? Hindi tatanong ng Panginoon yan. Hindi rin tatanong, yung mga damit mo ba, hindi mo inuulit yan? Ano ka, para kang artista? No, walang nauulit na damit? Hindi tatanungin ng Panginoon, gaano ka ba nagre-ready whenever you come in my sanctuary? Dapat ba naka-leather shoes? Dapat ba bagong ligo, mabango? Okay lang po yan. Pero kung naka-dress up lang po tayo, pero walang pagsunod sa ating Panginoon, you are missing the point. Tayo po, kaya po tayo nandito para po patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon because Jesus is our solid rock. No? Sabi niya,
though the rain comes in torrents, ibig sabihin talagang pag-aagos yan with force, okay, yung ulan, and the flood waters rise and the wind beats against that house, it won't collapse. Because it is built on bedrock. Okay? But, ito 26, may but. Okay? On trust. But anyone who hears my teaching and does not obey it is foolish. Alam niyo po yung foolish? Hindi po yung sa PNP, no? Ibig sabihin po niyan, pag sinabing foolish, mga mangmang, okay? Actually, it's another word ng foolish is stupid. Kung titingnan niyo po, yung word niyan sa Greek, ang sabi po sa Greek is moros. Diyan po nanggaling yung word na moron. Hallelujah. Like a person, eto rin, nilagyan din ng, tag nito, paghahalimbawa ng Panginoon yung mga hindi nakikinig. Kaya tingnan mo, kalabitin mo na yung katabi mo, makinig ka na. Okay? Makinig, hindi manginig, no? Makinig. Okay. Like a person who builds a house on sand. Sand. Tapos ito pa. When the rains and flood comes and winds beat against that house, it will collapse with mighty crash. Hindi po ito Candy Crush, no? Mighty crash. Ibig sabihin, as we hear God's word, we need to obey. Tingnan niyo po, parehas lang po na senaryo. Yung nangyari, parehas lang na problema. Ulan, flood waters, wind. Parehas lang po. Parehas lang dumaan sa tatlong senaryong ito. Pero kakaiba po yung may pundasyon na matatag. Subok na matibay. Kaso, nagsara, Banco de Oro. Alam niyo yung oro, ibig sabihin yan? Gold. Okay? Kaso, nagsara eh. Okay? Kaya nga po sabi ni James 1:22, do not just listen or merely listen to the word of God. Do what it says. Alam niyo po, kayo ba natutuwa kapag may sinabi kayo tapos walang reaksyon yung katabi nyo, yung sinabihan nyo? No, madalas yan sa mga anak eh. Anak, pwede maghugas ka ng plato. Wala kang maririnig na response. Uulitin mo pa. Pangatlo, pag medyo tumaas na yung boses mo, anak, wait lang. Of course, ayaw din natin yan. Ang Diyos kaya. Kapag may sinabi siya sa atin, talaga ba sumusunod tayo sa Kanya? Take note, our faith ay nakatuon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay nasa Panginoon. Marapat lamang po na makinig tayo sa Kanya. Dahil hindi po natin kayang iligtas sa sarili natin. We need the Word of God. Amen. So, ang dalawang ito, yung bahay na tinayo sa sand at bahay na tinayo sa bedrock, application lang po ng Word of God ang difference. So, kung hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos, palang ka lang na bahay na tinayo sa isang buhangin ang pundasyon o naka-build sa buhangin. Alam mo yung buhangin? Kastilyo. No? Of course, kaya nga po, yung mga building po natin, ito pong building natin na Bright Star, building po natin na 5-story building. May 5 po kasing kwento niyan eh. Kaya nga po, 5-story. Hallelujah! Mabuti na lang, nakuha nyo agad. Nagkaroon ng soil test dyan. Hindi lang po basta itatayo, 5-story building. Hindi po basta, nagkaroon ng soil test at napakamahal ng bayad. At alam niyo po, yung soil test na yan, talagang babare na sila, kukuha sila ng substance sa lupa. Titingnan kung gaano katibay yung ilalim ng lupa na yan, kung kakayanin yung 5-story building. Actually, kakayanin niya yung 10-story building. Yung sa klase ng lupa, meron tayo dyan. Hallelujah. Okay? Kaya nga po, the same word na kanilang narinig, pero hindi nila in-apply, yun lang po tayo nagkakaiba. Kaya nga po, lahat po tayo dito, kung talagang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi po tayo mapapahamak. Kasi sabi po, no matter how many scriptures you read or sermon you listen,
kahit umattend na kayo ng first service kanina o Sabat. O nandito na kayo ng YDC, Sabado, kahapon, 2 o'clock. Tapos nandito, dumaan pa kayo at umattend pa kayo ng Sabat, 6 o'clock. Tapos kanina, hanggang yung nagising, nandito na kayo, 7 o'clock. Nandito pa kayo ng second service. At narinig nyo si Pastoron magsasalita ng 2 o'clock, nakakatulog kayo. Ayun, nandito pa rin kayo. At mamaya, si Pastor Is ba? Si Pastor Is, mamaya, 6 o'clock. Kung hindi mo nang ina-apply yung mga salitang binabanggit namin, walang kwenta. Sayang lang yung oras. Matulog ka na lang. Hallelujah. So you will never grow spiritually without obeying and applying God's word in your life. So, ang pakikinig na salita ng Diyos ay pagpapakita na tayo po ay dependent sa ating Panginoon. Kaya nga, we need to apply them. So, obedience leads to spiritual growth because obedience invites the Holy Spirit to work in us. Kaya nga po tayo, we were given the Holy Spirit para po turuan din po tayo. Hindi lang po tayo misled, kundi turuan po tayo kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon. Sabi po ng John 14:26, but the advocate, okay, or our counselor, or our helper, okay, the Holy Spirit or comforter, whom the Father will send in my name, will teach you, okay, all things and remind you of everything I have said to you. So, ang Panginoon, nung sinabi niya po ang John 14, nasa Last Supper na po sila. At sinasabi ng Panginoon sa kanya mga disciples na huwag silang mag-alala dahil may papadalang ating Panginoon na the same Lord or the same quality na ipapadala. No, kaya nga hindi po sila dapat mangamba na ang Panginoon ay ipapako sa krus dahil may papadala na magtuturo din sa kanila. Okay? Ano po yung tuturo niya? Para sumunod sa panuntunan ng Panginoon. Hallelujah. Para sila ay hindi ma-disqualified dun sa pagkatawag ng Panginoon sa buhay po nila. Kaya nga sabi niya, will teach you all things. Bakit po siya magtuturo? Para in all things, we can obey the Lord. Hindi lang po in some things. Hindi lang po yung sa portion lang ito. Hindi lang yung bagay na, okay, Lord, nanalangin na ako. Nagbasa na ako ng Bible. Di ba sabi mo, read the Word of God, meditate on it day and night. Okay? Ano pa, Lord? Tithes? Lord, wag lang yan. Okay? In all things nga eh. Sa lahat ng angulo, sa lahat ng sitwasyon, tuturuan po tayo kung paano po tayo sumunod sa ating Diyos. Hallelujah. Especially in sharing the Word of God. Baka sabihin mo, Lord, at kung beses mag-service, okay na. Mo na ako, balo mo naman, ako biyasa magsalita. Meron po bang ganon? Pero kay chismisan, nakakabilis. Kaya ba't sabihan mo, ka biyasa magsalita? Biyasa ka pang gawang kayabangan. Yung maliit, yung konting kwento, napapalaki mo. Hallelujah. Tapos sabi mo, hindi ka marunong magsalita. Okay? Kaya nga, tapos sabi niya, and we remind you of everything I have said. So kung hindi ka nakikinig, paano i-remind yan sa'yo? Kung hindi ka rin nag-aaral na salita ng Diyos, paano i-remind? Di ba, nung tayo po'y nag-aaral, nag-review tayo sa gabi. Tapos, kinabukasan, excited ka sumagot kasi naaalala mo yung mga sagot. Kung wala kang pinag-aralan o wala kang inaral nung gabi, excited ka rin, umuwi. Kasi wala kang may sasagot eh. No? Parang yung mag-sitmate, nagkatano kasi nabigla. Hindi kasi, mahirap yung walang advanced reading. Lalo na kapag nag-aaral. Especially with us, no? Yung hindi tayo nagbabasa ng Bible, pag Sunday na lang tayo nagbabasa. Kasi nandito sa lead wall, yung mga verses. Okay? Usong-uso yan nung tayo mga estudyante pa. Yung pagpasok mo, sasabihin ng teacher, get 1/4 sheet of paper.
Yun ang nakaka-nervyos eh. No? Wala ka ng 1/4, wala ka pang may sasagot. Kaya nga yung katabi mo, nagtanong sa'yo, anong naisagot mo? Naku, wala. Ay, yari tayo. O bakit? Baka sabihin ni ma'am, nagkopyahan tayo, pares tayong walang sagot. Hallelujah. Wala po dito niyan. Ulitin ko, wala po dito niyan. Pag po tayo tinuruan mag-drive, ni-lecture ka, di ba? Lecture yung nag-driving lesson na dito. Ikaw, konti lang, parang hindi na yata tutuloy. Okay, kapag driving lesson ka, meron ka munang lecture. No, ituturo, ano yung manibela. Baka sabihin mo, yung manibela, nandito. Ito po yung manibela, yung bilog. Okay, tapos sasabihin nila, merong go, may mga stoplights, may mga signs, traffic signs. Okay, merong principle, primera, segunda, tercera, kwarta, ano yung mga to? Okay, ituturo mo na yan. Ngayon, iniisip mo lang. Kasi nag-aaral kayo, iniisip mo lang, ini-imagine mo lang. Pero kung walang application, pagtapos ng lecture, sasabihin ng nagtuturo sa'yo, sige, kuha ka na ng student license mo. Tapos after 6 months, pwede ka na mag-drive. Palagay mo, meron kang lakas na loob na mag-drive? Nang galing ka lang sa lecture? Yung application kasi importante. Hallelujah. No, kapag in-apply mo na, tapos yung lecture mo, yung lecture number 1. Okay, number 1, uupo ka ngayon. Doon ka natututo. Whenever we apply kung ano ang pinag-aralan natin. Kaya nga po, it's blessed for us na tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos, nandyan na po lahat eh. May cellphone na po ngayon. Wala pong exemption. Mga cellphone ngayon, may app. Kung wala kang cellphone, hanap ka ng down. Sa cellphone lang kasi ang app. Hallelujah. No, maghanap ka ng Bible. Kung wala kang Bible, try mo. Mag-invite next week. Dahil mga first-timers, binibigyan ng Bible, tapos hingi ka na lang doon. Hingi din po ako, wala din po ako niyan. Hallelujah! The Holy Spirit came to us to be our teacher and to remind us of God's Word. Kaya nga, we need to listen, we need to learn. However, it is not automatic. We need to yield. Kailangan po tayong mag-submit, magpasakop to obey Him so that He can work in us. Para po ang Santong Espiritu, makakilos po sa atin. The way kung paano po natin ina-apply ang salita ng Diyos. Kaya nga, meditate on it day and night. Ano yung meditate mo kung wala kang pinag-aralang salita ng Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, sabi ng verse 3 ng John 14:23, hindi ka raw makikinig niyan, hindi ka raw susunod kapag hindi mo mahal ang ating Panginoon. Kaya nga, yung mga sumusunod lang sa Kanya, ito yung mga nagmamahal. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Sumunod tayo. Hallelujah. Amen. Di ba sa mga mag-asawa, talagang pinapractice natin yung pagmamahal? At dahil mahal mo siya, sinusunod mo siya. Tama? Outnumbered kasi yung mga lalaki. Mamaya na lang. Okay, so ibig sabihin, sa pagsunod natin as we study the Word of God, merong Santong Espiritu tutulong sa atin. So sa ating pagsunod, no question asked, kasi may katulong na tayo eh. May nag-encourage sa atin, may nagka-counsel sa atin. Actually, yung advocate is equals to also to lawyer, attorney, na magsasabi anong dapat natin gawin. Di ba sa korte, iko-coach ka ng attorney mo kung anong sasabihin mo. At ano lang ang hindi mo, ano yung mga bagay hindi mo sasabihin. Iko-coach ka niya. And the same thing with the Holy Spirit. Merong kwento sa Acts. Actually, nagselos yung mga Sanhedrin dahil nung nagsimula ang Acts 2, dumating ang Santong Espiritu, yung mga disciples and apostles ng Panginoon, ginamit ng Diyos mightily. No, nagmimilagro ang kanilang ministry because they have this Holy Spirit. Nabaptize sila ng Holy Spirit. Kaya kakaibang Peter na ang mababasa nyo sa Acts 2, 3, 4, 5, 6. Okay? And the rest ng Acts. Tapos ito,
Nang dahil napuspos sila ng Santo Espiritu, ang dami tumanggap. Unang preaching pa lang ni Peter, 3,000 were added to their number. Hindi lang yon. At one time, nung papunta sila sa beautiful temple, sa outer court ng Jerusalem Temple, may nakita silang lumpo, pinagaling nila sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. Nung sabi niya, silver and gold I do not have, but what I have, in the name of Jesus, rise up and walk. Why? Kasi nga po, empowered sila ng Holy Spirit. They walk dun sa nais, sa turo ng ating Panginoon. Ngayon, nakita, daming mga, dahil nabalita ito, ang daming mga Hudyo na nandun sa templo, dinala ang kanilang mga kamag-anak na may sakit. At pagdating at tapos noon, sa sobrang daming pinagagaling ng mga apostles, maging yung shadow ni Peter, according sa Acts, dadaanan lang siya ng shadow ni Peter, gumagaling sila. So itong mga Sanhedrin, nagkaroon ng nagselos sila kasi they are priest and high priest. Okay? Na sinasabi nila, bakit di namin nagagawa ito? No, kasi ito, mga ordinaryong tao. Walang position sa Jerusalem Temple. Hindi sila kinikilala as rabbi. Hindi sila kinikilala mga pare, but they do miracles because of the empowerment of the Holy Spirit. So nagselos ang mga high priests, especially the Sadducees. Kasi they are sad to see miracles. Kaya nga, sad to see. Sadducee. Sis. Okay. Mga babae siguro yan. Sis eh. Okay, kaya ito, nainggit sila. Hinuli. Yung mga apostles, kinulong. Pero pinalaya ng Panginoon pagdating ng gabi. Pagsilip nila ulit, doon sa kakulungan, nakalock yung pintuan, pero walang tao sa loob. So hinanap, may tao nagsabi, yung mga kinulong nyo kagabi, ayun, nangangaral ulit. Nagpapagulit ulit, no? Nagagamit, nandun pa rin, ginagawa yung mga bagay na ayaw nyong pagawa sa kanila. Okay? Ngayon, in-invite ng captain of the guards ulit yung mga apostles ng Panginoon. And this time, kasi daming gumagaling daming mga milagrong nagagawa nila because of the empowerment of the Holy Spirit. Ngayon, invite ulit. Sabi nila, sabi nung Acts 5:22, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Alam niyo po yung Sanhedrin? Ito po yung nagpapako kay Jesus sa krus. We gave you strict orders not to teach this name, he said, yet you have filled Jerusalem with your teaching. Ano yung teaching po nila? That forgiveness is possible because Jesus is our Messiah. He died and resurrected. Okay? Yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa resurrection eh. So isa sa mga nagre-rebelde dito at ayaw nilang ituro itong may resurrection nangyayari. Yet you fill Jerusalem with your teaching and determined to make us guilty of this man's blood. Okay, sinasabi nyo kami sino nga ba nagpapako kay Lord? Di ba Sanhedrin? Okay? Peter and other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Kasi hindi na-acknowledge si Jesus. Jesus actually he was known as rabbi. Pero hindi nila in-acknowledge, sinabi lang nila na making us guilty of this man's blood. Kaya nga sabi ni Peter, we must obey God rather than human beings. Hallelujah. Ibig sabihin, ang Lord lang, ang Diyos lang ang susundin namin. In verse 30, the God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on a cross. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Those who obey him. Okay. So sinasabi ni Peter, kaya kami meron nito. Meron kaming Santong Espiritu nang work mightily. Yung mga milagrong ito nagiging posible
because we obey the Lord. We obey God. Hallelujah. Kaya nga, ito yung kakaiba. Ito rin yung the same scenario nung bahay na tinayo sa bedrock at sa sand. Yung application ng word ng Panginoon. Actually, itong mga Sanhedrin, maraming talagang sumusunod sa ating Panginoon. Nakikinig din na salita ng Panginoon. Kaso nga lang, they do not apply them. Eh, sino nag-apply? Yung mga disciples ng Panginoon. Yung mga apostles ng Panginoon. Kaya nga po, as we follow God's word, yung manifestation ng Holy Spirit, nagiging evidence sa bawat isa na sumusunod sa ating Panginoon. The apostles' obedience to God unleashed the Holy Spirit's power, resulting in miracles, and most remarkably, the transformation of many who came to believe in Jesus as their Messiah. Meaning, if we obey God, God will unleash the power of the Holy Spirit to us. He will unleash it para matanggap natin, para magawa din po natin. That is the same Holy Spirit na nandun sa kanila, and this is the same Spirit na nandito sa atin. Kaya nga, we need to obey the Word of God. Kung gusto mong mag-manifest ang milagro ng Panginoon sa buhay mo, para ang buhay mong yan hindi talunan, kundi nandyan ka sa presensya ng Panginoon, then allow the Holy Spirit to work in your life. Apply the Word of God. Hallelujah. So Philippians 2:12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my absence, but how much more in my, not only in my presence, but how much more in my absence. Kino-commend ni Pablo yung mga taga-Pilipay kung paano sila sumusunod sa ating Panginoon. But take note, sabi ni Pablo, continue to work out your salvation with fear and trembling. Hindi to working your salvation, it's to work out your salvation. Meron ng kaligtasan eh. Nandun na, available na. Pero kailangan may muscle ang kaligtasan. Meaning, yung kaligtasan na meron ka, magkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo upang yung ibang tao makita kung gaano ka katatag in serving and worshiping the Lord in your life. Kaya kailangan po natin i-work out with fear and trembling. Ibig sabihin, with full reverence and faith sa ating pagsunod sa ating Panginoon. And then sabi ng verse 13, it is God who works in you. Hindi ikaw. Hindi kayo nag-work out actually ng salvation mo, but the Lord our God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Hallelujah. Ano po itong good purpose na to? Yung tayo po'y sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, as we allow the Holy Spirit to work in our life, hindi natin siya nag-grieve. Kaya po nag-grieve o tumatangis ang Santong Espiritu kasi hindi natin siya inaalaw na makakilos sa buhay po natin. And this is also, do not quench the Holy Spirit. Huwag natin pigilan ang pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay po natin dahil namimighati ang Santong Espiritu kapag napipigilan siyang kumikilos sa buhay po natin. Take note, without the Holy Spirit in our life, wala pong power ang ating pagpurit pagsamba sa Diyos. We need the empowerment of the Holy Spirit. Ito po yung to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang gusto ng Panginoon sa bawat buhay natin, masunod ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Ang Diyos, ayaw lang niyang ikaw ay makarating ng langit. Nais niya na mabanggit din sa bawat isa yung salitang, well done, my good and faithful servant. Kaya nga, we need to obey. We need to obey upang ang Panginoon ay mapurihan sa buhay po natin at makakilos sa Santong Espiritu sa buhay po natin. Our salvation grows as we continually choose to obey God. No, yung kaligtasan natin, nagiging matatag yan. Ibig sabihin, lumalawak yan, lumalaki yan dahil ang kaligtasan ay base sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga tinuro din ng Panginoon no yung tatay na anak nilalapit dahil merong karamdaman, sabi ng tatay, help me to overcome my unbelief.
Ibig sabihin, help me to increase my faith. Hallelujah. So, pangalawa, obedience leads to spiritual growth because obedience allow us to experience God's grace. So, yung mga disobedient, hindi mararanasan ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Tama po ba ito? Kasi, paano mo kakailanganan ng biyaya ng Panginoon kung di ka rin susunod? At kung di ka rin sumusunod? Paano mo kakailanganin yung empowerment ng word ng Panginoon kung hindi ka rin sumusunod? Common sense, di po ba? Paano ka makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos kung hindi ka rin susunod? Kung pipiliin mo lang yung mga bagay na gusto mong sundin. Eh, ang Panginoon kapag nagturo, all out. Hindi yan yung utay-utay. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians 15:10, but when the grace of God, I am what I am. No, actually, si Pablo po nagsasalita nito. Dahil sinasabi niya na he was actually the least apostle. Pero sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Sino nga ba si Pablo? Siya yung ginamit ng Panginoon upang ang mga Gentiles ay makakilala sa ating Panginoon. Ang problema, ang daming mga bansa at nations na mga Gentiles. Hindi lang sila nasa Jerusalem. Hindi lang sila nasa Judea o nasa Israel. Na hindi katulad ng mga apostles, nasa Israel lang sila. Pero si Paul ay ginamit ng Panginoon, pinalayo ng Panginoon, almost day and night, nagtatrabaho, kumikilos for the glory of God, no, nakaranas ng mga shipwrecks, nakaranas na makulong, makaranas na hagupitin siya, naranasan magutom, pero hindi siya huminto. Pero sabi niya, but the grace of God, I am what I am. Hindi sa mga bagay na ginawa niya, kaya niya nakukuha yung mga bagay na to. Kaya nga naging successful siya sa kanyang pagiging apostle ng Panginoon. Pero sabi niya, and His grace to me was not without effect. So, naintindihan niya yung biyaya kasi siya actually, si Pablo, persecutor siya ng mga Christians, ng mga sumusunod sa ating Panginoon. Pero naranasan niya yung biyaya ng Panginoon nung nakatagpo niya sa Damasco. Okay? Sabi niya, no, I work harder than all of them, yet not I, inulit-ulit. But the grace of God, that was with me. So nagagawa niya yung mga bagay na to because of God's grace. Nagagawa din sumunod sa ating Santong Espiritu because of God's grace. Hindi because matalino si Pablo. Actually po, si Pablo graduate kay Gamaliel. Eh para po mabigyan lang kayo ng background, si Gamaliel po ang famous rabbi na nagtuturo na para ikaw ay maging Pharisee. So, isa si Pablo na tinawag ni Gamaliel na maging tagasunod niya. Ibig sabihin, magiging next sa kanya. Kaya nga tuturuan siya para maging next Gamaliel. Ibig sabihin, matalino tong si Pablo. Hindi lang matalino, mayaman pa. Okay? Pero sabi ni Pablo, hindi ang katalinuhan ko, ang pinagyayabang ko, kundi ang biyaya ng Panginoon. Kaya ako nakakakilos because of the empowerment of the Holy Spirit. I am not actually, or we are not actually worthy para maranasan natin yung empowerment ng Holy Spirit, pero nararanasan natin yan because of God's grace. Kasi nais ng Panginoon, matuto tayo. Nais ng Panginoon, mag-increase ang ating faith. Naranasan ng Panginoon na tayo ay mag-grow spiritually. Na hindi tayo basta-basta natitinag. Na hindi tayo basta-basta nangangalgal. O baka meron pa dito sa inyo, takot sa dilim. Pero hindi takot sa asawa. Ano ba dapat katakutan yung asawa? Hallelujah. No, kaya nga, we should learn to appreciate kung anong binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapag tayo po ay kumilos ang Santong Espiritu sa atin, sa buhay natin, at nagkaroon ng milagro, wag po natin kunin yung glory. Sabihin lang po natin, we are just unworthy servants. No? Nangyari to because of the empowerment of the Holy Spirit. Hindi natin kakayanin. The reason why we can pray right now, not because ang galing mo manalangin, but because of the Holy Spirit na nag-intercede sa iyo. Hallelujah. 2 Corinthians 12 said, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
So si Pablo, inacknowledge niya ang kanyang weakness. Yes, pwede natin siyang tawaging super apostle dahil sa sobrang grabe ng mga sinulat din niya. Dami niyang sinulat. Siya yung pinakamaraming pinasulat ng Panginoon sa New Testament. Pero sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Dahil inacknowledge ni Pablo ang weakness niya. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ni Pablo sa kanya, sabi ni Pablo ngayon sa ating lahat, therefore I boast all the more gladly because of my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Na kapag meron siyang dilema, meron siyang sitwasyon, sinasabi niya kaagad, hindi ko kaya, Lord, I need your empowerment. Kaya nga, day in, day out, nananalangin si Pablo ng empowerment ng Santong Espiritu sa buhay niya. Sana ganun din po tayo. Pagising pa lang natin, Lord, empower me to overcome. Empower me so that this day, yung araw na to, hindi lang siya lilipas, kundi masunod kita sa araw na to. Na maging productive ang araw na to for the glory of Jesus. Amen. Hindi lang po tayo basta-basta gagawa. Okay? Kaya nga po yung grace and power, niremind siya ng Panginoon dito. Na without God's grace, walang empowerment. Kaya tayo empowered because of God's grace. Kaya nga sabi ni Pablo in verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weakness. Okay? In insult, in hardships, in persecutions, in difficulties. Kasi po, ito po yung rason. For when I am weak, then I'm strong. Why? Because of God's grace and God's power. Kaya nga po sinasabi niya na, when I am weak, then I am strong. Why? Kasi if God is for us, who can be against us? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon na matatalo. At ang Kristiyano, hindi natatalo yan because kasama natin ng Panginoon. Sabi nga ng John 16:33, take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Kaya nga po, empowered po tayo because of God's grace. Sabi ng James 4:6, but He gives grace generously. Ang Panginoon, malapad ang kamay pagdating sa biyaya niya. Ibig sabihin, all out si Lord sa pagbigay ng biyaya sa lahat ng nangangailangan nito. Pero sabi ng Panginoon, God opposes the proud. Bakit ino-oppose yung proud ng Panginoon? Dahil hindi nila kailangan yung grace. Kasi nga, proud sila eh. Mayabang sila. Okay? Sa Kapampangan, kung madalas kayo magsabat, maririnig niyo to. Ayaw, enoburi ng Ginoo, reng? Reng? O kayo na. O tayo ka mamaratot? Enoburi ng Ginoo, reng paratot. Kasi nga, God opposes the proud. Why? Yes, He gives grace generously, pero hindi niya binibigay sa mga proud. Kanino niya binibigay? Gives grace to the humble. So, ibig sabihin yung mga humble, ito yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya kapag ikaw obedient in the Word of God, in God's Word, in God's instructions, in God's teachings, then you are humble. Kasi you are working in the premise of God's Word. Hindi yung mga bagay na katalinuhan mo lang. Dahil yung katalinuhan na yan, hindi yan sasapat sa talino ng Panginoon. Hallelujah. Kahit kasing katalino mo pa si Einstein. Si Einstein hindi nakagawa ng maliit na langgam. Pero ang Diyos, isang salita lang yan nangyayari. Kaya it's much less, no? Kaya nga, we need to submit and obey the Lord kapag tayo ay mga humble. Kapag tayo po ay tinawag na humble, ibig sabihin yan, tayo po ay nagsasubmit, nag-obey sa ating Panginoon. So, disobedience is rooted in pride, while obedience reflects humility. Yes, yung disobedience, ano yan? Kaya ka nagdi-disobey sa ating Panginoon kasi sinasabi mo sa ating Panginoon, kaya mo na. Hindi mo na kailangan si Lord. Yan yung ugali natin nung wala pa tayo sa ating Panginoon. At sana wala na dito. Kaya tayo nandirito dahil ina-acknowledge natin that without Jesus, we can do nothing. Amen. Kaya nga, while obedience
reflects humility before the Lord. Kaya nga po tayo nag-obey kasi nga po hindi tayo makasunod or we acknowledge na wala po tayong magagawa without the empowerment of the Holy Spirit. And it's humility, it's in humility that we receive more of His grace. As we submit to the very Word of God, doon tayo nakakatanggap ng maraming pagpapala sa ating Panginoon. Amen? And third, obedience leads to spiritual growth because obedience helps us to know Jesus more deeply. Okay. The more na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, the more na nararanasan natin ang presensya niya. At the more na nakikilala natin siya ng mas malalim pa. Hallelujah. No, hindi ang Panginoon nung tinanggap natin ang Panginoon, medyo very shallow. Kaya nga, we need to study the Word of God. Kaya kailangan tayo lumalim din sa ating pananampalataya. No? And the more na tayo po ay eager to know the Word of God, the more nakikilala natin ang Panginoon. No, actually, meron po akong bina-Bible study every Tuesday. Libre kape. Kasi ginagawa namin ang lugar na kung saan na doon kami sa Kape Agape. Okay, mga grupo ng grupo po nila, tinuturuan sila every Tuesday. Makikita mo how they are hunger and thirst sa word ng Panginoon. Dahil minsan 3 oras na ako nagsasalita, they want more. Pero gusto ko nang umuwi. At dahil may kape, nasusustain ako. Okay? Although malayo yan at traffic, pag pumunta ako sa lugar nila, no, ginagawa po kasi ito sa harapan ng FG Nepomuceno. Yung pong kape doon, kapag napadaan po kayo, magkape na kayo doon. No, kapatid na umaattend po sila sa atin. Okay? Masarap po kape doon. Kapares ng 1,000 cc. Kasi nandito yung mga may-ari na. Masarap sa Kape Agape. Parehas lang po sa 1,000 cc. Clear ako doon, ha? Okay. So, obedience helps us to know more Christ deeply. Okay? That the more we soak in the presence of Him, the more nakikilala natin ng Panginoon, the more we desire to obey the Lord. Amen. Ganyan po. Dati, sasabihin natin, Lord, dinan mo ko mong girlfriend, maglingkod ko kaya ka. Pero tingnan mo, wala kang girlfriend hanggang ngayon, pero nandito ka sa church. Huwag kang mag-alala, kapatid. Yung para sa'yo, nasilang na kahapon. Ay, bakit? Bakit kayo? Ayaw nyo? Baka sabihin nyo, Pastor, tanda ko na. Wala yun sa edad. Hallelujah. Gusto mo, bibigyan ka ng girlfriend ng Panginoon, pero palayo naman ang pananampalataya mo sa Kanya. Gusto mo yon? Hallelujah. Kaya nga po mapalad yung mag-asawang nandirito. Taas nga kamay ng mga mag-asawang nandirito. Hallelujah. Papuri ngayon, iyak later. Hindi. Iyak sa pagluhod, sa pagpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya nga, tuwang-tuwa ka kung ang mister mo nasa church na. Kasi po, madaling hatagin ang buong pamilya kaysa ang nanay pa lang ang nandirito. No? Mahirap hatagin yung mga anak. Kasi po, yung tatay ay may trabaho eh. Madaling mag-bribe. Madaling sabihin, anak, sama ka sa church. Jollibee tayo later. Ayan. Si nanay, pag nagyaka dyan, ayak, punta tayo ng church. Pag-uwi, kain na tayo ng dinner. Ganun na lang si nanay, no? Ay, wala dito niyan. McDo no? Kung ako sa inyo, try nyo mag-dinner sa 1,000 cc. Ang sarap. Galing kami doon last Sunday. Hallelujah. Ay, hindi ko pinopromote, ha? Hindi ko pinopromote. Sinasabi ko lang. Hallelujah. Okay. So, sabi ng 2 Peter 3:17-18, therefore, okay,
Dear friends, ibig sabihin, mga mananampalataya ito, no, na sinusulatan ni Peter. Since you have been forewarned, ibig sabihin si Peter, considering alam na yung mga bagay na to, alam nila yung katotohanan. Be on your guard, bantayan, so that you will not be carried away by the error of the lawless. Ibig sabihin, yung mga turo ng mga false teachers, yung mga turo nilang maling doktrina, and fall from your secure precision. Kasi nga po, kapag po mali ang doktrina natin, hindi po stable ang pananampalataya. Mali eh. Kaya nga, every time you hear God's word sa lugar na to, whenever we preach, bantayan nyo, basahin nyo, kung ano yung talagang context ng pinipreach namin. Bantayan nyo. Ngayon, kapag ikaw ang mali, magpatuloy ka sa church. Amen. Hallelujah. Ito lang mga kausap ko. In 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Kaya nga, as we grow in the knowledge and in the grace of the Lord, the more na-assure po natin yung magandang ugnayan natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang pinaka-importante, hindi yung ang dami mong kinote na verse. Hindi yung ang haba mong nanalangin. Ang importante sa buhay ng Kristiyano, ng isang Kristiyano, ay yung ma-assure niya na meron siyang magandang ugnayan sa ating Panginoon. At sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa ating Panginoon, doon lang po tayo nagiging maganda ang ugnayan. The more na naintindihan natin ang salita ng Diyos, the more na tayo nakakasunod sa Kanya, the more na gumaganda ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga, whenever we pray, hindi lang yung ano yung mga kino-quote mo sa word ng Panginoon. Yes, tama yon. Pero sinasabi ko, ayusin nyo. Whenever we approach the throne of grace of God, yung relasyon, yun po ang pagandahin natin. Yung relasyon, yun po yung establish natin kay Lord. Dahil napahalaga po ng relasyon sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, to Him be glory both now and forever, because we obey the Lord and we can say Amen. We can agree. Kasi nga po, tayo po sumusunod sa panuntunan ng ating Panginoon. In John 8:31-32, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold my teaching, you are really my disciples. Take note of this, no? To the Jews. Alam niyo maraming Jews sa mundo? May apple juice. Kapag nagkulang ka pa dyan, may extra juice. Ginigising ko lang po kayo, no? Kasi po, masyado kayo nakafocus sa panahon. Okay. To the Jews who believe Him, sinasabi ng Panginoon right now, hindi lang mahalaga na pinaniwalaan mo siya. Okay? Naniniwala ka sa Kanya. Ang sinabi niya, if you hold my teaching, so importante na tayo panghawakan ng Kanyang salita, maniwala sa Kanyang salita, sumunod sa Kanyang salita. Okay? You are really my disciples. Hindi lang yung, yes, totoo ka, Panginoon, ikaw nga ang aming tagapagligtas, ikaw nga ang daan ng kaligtasan, ikaw nga ang daan ng katotohanan. Pero kung di ka na masumusunod sa Kanya, walang kwenta. Hindi ka pa rin tatawagin disciple ng Panginoon. Kakaintindihan po ba tayo dito? We need to obey. Kaya nga, if you hold my teaching, kailangan kang mag-abide, kailangan kang mag-endure, kailangan kang sumunod at mag-continue sa salita ng ating Panginoon. Then, sabi niya, only then, as we believe and hold tight, no, sa panuntunan, sa turo ng ating Panginoon. Sabi ng 32, then you will know the truth. Inunahan nyo na ako, no? Yung truth na to, as you know the truth, you will have a good relationship to the truth. Okay? As you hold on to His Word, as you meditate the Word of God, as you abide in the Word of God, then you will know the truth. Ibig sabihin, meron kang magandang ugnayan sa katotohanan, at ang katotohanan na yan will set you free. Sinasabi ng Panginoon, yung katotohanan na to is about forgiveness and believing in Jesus. Ito yung issue na sinabi ng Panginoon, and to the Jews who had believed Him. Nang paniwala na siya ay kaya magpatawad sa ating mga kasalanan,
at siya ang ating Panginoon. Kaya nga paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kasi nasabi ng Panginoon, yes, sacrifices, they are good, pero mas mahalaga ay relasyon. Amen. Yes, we can sacrifice without obedience. Sa totoo lang. Pwede kang mag-sacrifice pero hindi ka sumusunod. Parang umattend ka lang, nag-sacrifice ka. Pero hindi ka naman nakinig. Nag-offer ka, pero hindi naman yun ang panuntunan ng Panginoon. Nag-offer ka, it's a sacrifice. Pero hindi yun panuntunan ng Panginoon. You do not obey the Lord. Kaya nga, yung obedience, imposibleng walang sacrifice. Hallelujah. Yung obedience natin, imposibleng walang sacrifice. Why? Because we know the truth, and the truth will set us free. Hallelujah. In John 14:23 said, anyone who loves me, said the Lord, will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Bakit po masisiyahan ang Panginoon sa atin? Dahil sumusunod po tayo sa Kanya. Bakit po nais niya na tahanan ang tahanan natin? Kung nandun tayo, napapasok siya kung saan tayo nandoon. Kasi nga po, nag-grow tayo spiritually. At yun ang kinalulugdan ng Panginoon. Na nagpapatuloy po tayong lumalago, tumatas ang pananampalataya sa Diyos. It's a long process lang. Lifelong process. Ang spiritual growth, hindi po yan stagnant. Kaya nga, yung Panginoon, kapag nakikita niya at aram niya, no, ramdam din po natin ito. Kapag sa tahanan natin, ang sentro ang Panginoon, mararamdaman po yung tahanan natin punong-puno ng kapayapaan. Because in the presence of God, there is peace. Hallelujah. 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 Kaya nga po, katuwaan po din ng Panginoon to come to us and make our home as theirs. Ibig sabihin, they love also to come kung saan po tayo. Hallelujah. Pero of course, sa mga hindi sumusunod, sa mga turo ng Panginoon, alam niya, hindi siya pupunta. Kasi hindi siya invited. Ito lang po ang kagandahan. Whenever we follow the Word of God, the presence of God gumupunta sa atin. Meaning, ito po yung dahilan kung bakit nakakarating po ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin because we obey Him. Alam ng Panginoon na sumusunod tayo sa Kanya. Ngayon, kung i-consider po natin na ang Panginoon nasa tahanan natin, uutusan mo ba siya bilang may-ari ng tahanan mo? Na ikaw ang may-ari ng tahanan? Uutusan mo ba siya? Kung si Lord pumasok sa tahanan mo, uutusan mo ba siya? Take note, we are His servants. Everything we own belongs to Him. Kaya nga kapag meron tayong achievement, meron tayong na-accomplish, may malaking blessing tayo, kay Lord, sabihin lang po natin, I am just unworthy servant of Jesus. Hallelujah. No? Kaya nga po siya dumarating sa tahanan natin dahil sumusunod po tayo sa Kanya. Amen? Welcome po siya sa atin dahil po sumusunod tayo sa Kanya. In 1 John 2 said, and we can be sure that we know Him if we obey His commandments. Kaya nga kapag tayo po ay sigurado, ibig sabihin, nare-recognize natin yung salita ng Panginoon totoo at meron tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Hallelujah. And if someone claims, I know God, but doesn't obey God's command, that person is and is not living in the okay. Kaya nga po, nireject ng Panginoon yung nagsasabi sa Kanya sa Matthew 7, yung sinabi niya na, away from me, you evildoers. Kasi po, kinonsider na nila yung kapangyarihan, kaya sila nakakagawa ng dahil lang sa kanila.
hindi na nila sinunod kung anong nais ng Panginoon sa buhay nila. Kaya nga sa pagsunod, doon po natin na-establish ang relasyon natin sa Diyos. Kung paano ka sumusunod ngayon, kapatid, sa word ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, ganun din kalalim ang relasyon mo sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga yung mga obedient children of God, may see you yan. Gusto mong ulitin ko? Sunday ngayon. No, yung mga obedient children of God, umaatid ng see you regular. Hindi lang nakikikain. Nagdadala ng hallelujah. Totoo ba yan? Hallelujah. I believe sa Calvary Temple walang kuripot. Amen? Dahil tayo po yung hindi mga sinungaling. Di po ba? Di tayo sinungaling. Tama? Ba't tayo parang delikado Okay? So, di tayo po sinungaling at tayo po'y namumuhay sa katotohanan. Kaya nga po, kinalulugdan tayo ng Panginoon. Amen. Take note, sa ating pagsunod, pagharap natin sa langit sa ating Panginoon, He is the righteous judge. Kaya alam niya kung tayo po ay talagang sumusunod sa Kanya habang tayo nabubuhay. Alam niya. Hindi tayo pwedeng magkunwari lang. Alam ng Panginoon. Why? Because He is our righteous God. Amen. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. Kaya nga po sa ating pagsunod, nakikita po natin kung paano po kabuo ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. This is how we know that we are living in Him. Ganito po natin nakikita, when we obey the Lord, ibig sabihin, ina-align natin ang buhay natin base sa nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, yung klase ng pamumuhay natin, nakikita yan kung paano po tayo sumusunod sa ating Panginoon. Dito tayo tinitest ng Panginoon. Ito yung testing kung paano po tayo sumusunod sa nais ng Diyos sa buhay po natin. Ibig sabihin, ang pagsunod sa ating Panginoon, issue ng puso. Kung nais mo ang Panginoon na sundin sa buhay mo, hindi yan half-hearted. Buong puso kang susunod sa ating Panginoon. Amen. Dahil ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa, na sa lahat ng pagsunod natin, makikita natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Kung importante siya sa buhay natin, sumusunod tayo sa Kanya, no question asked. Di po ba kapag mahal mo yung isang tao, willing kang mag-sacrifice? Amen? Willing kang magbigay pa ng extra mile sa Kanya. Kaya nga, obedience is the key to growing in God's grace and knowledge and to developing a deeper trust and understanding of Him. Kaya nga sa pagsunod, doon natin nakikilala kung sino ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya obedience leads to spiritual growth. Obedience invites the Holy Spirit to work in us. Hindi po natin kakayanin yan without the Holy Spirit. Obedience allows us to experience God's grace. Kaya po nararanasan natin yan because of the empowerment of the Holy Spirit. Obedience helps us to know Christ more deeply. The more we desire to serve the Lord, to know Him, the more na malalim ang pagtingin at pagkakilala at pag-ibig natin sa Diyos. Colossians 2:6-7 said, "And now just as you accepted Christ Jesus as our Lord, or your Lord, you must continue to follow Him. You must continue to live and obey Him." Okay? In verse 7 said, "Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth. You were taught and you were overflow with thankfulness." Ibig sabihin, as we grow maturely, makikita natin kung paano po yung katotohanan, yung tinuturo po sa atin, nangyayari sa buhay po natin, na salita ng Diyos. Tapos, paano po tayo nag-overflow po sa kagalakan dahil ang Kristo na ating pinaglilingkuran ay tunay na kumikilos sa buhay po natin. Alam niyo bakit po ang mga puno, they exist even during summertime? Dahil ang ugat po nila nakatuon doon sa ilalim na kung saan nandun ang tubig. Nandun pa rin sila sa source of life.
ang isang Kristiyano sa buhay niya, fulfilling, kahit may mga sitwasyon, may mga difficulties, hindi siya apektado dahil rooted ang faith niya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng salita ng Diyos, no? In Psalms 1, no? Pakita natin Psalms 1, verse 1 to 3. Ito lang po, no? Dito po ako mag-end. But verse 1. Blessed is the one who does not walk in the step, tama ba tayo? In the step of the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. In verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. Meaning, yung bagay na linalakad natin dito sa lupa, yung mga bagay na pinapakinggan natin, ang tanging pinapakinggan natin at ginagawa natin, salita ng Diyos. In verse 3, pangako ng Panginoon, kapag ginawa natin ito, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Why? Dahil nakatuon tayo sa mga pangako ng Panginoon. Our delight is to live according to the Word of God. Kaya, let us continue to obey the Lord, that we may grow spiritually and bear good fruit for His glory. Disobedience leads to spiritual death, but obedience brings life and fruitfulness. Dito tayo pinagpapala, wala pong talo whenever we obey God. Ang pangako ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay at punong-puno ng bunga.